Don't you dare do it again. The baby in your tummy is still human. If you can't accept him, then let me take over him. Nagingit-ngit sa galit na sambit ni Doc Ram sa dalagang si Camila. Camila attempted to abort her first child not once, but twice, for the reason that her parents might cast her away and will force her to stop in her studies in Manila. Dahil sa takot na iyon na itakwil ng mga magulang, ay nabuo ang desisyon na ito ni Camila na labag sa batas ng tao, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Kung kaya't wala na siyang ibang maisip kundi ituloy ang kanyang maitim na plano para sa sarili at para sa bata. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Doc. Magdadalawang buwan ng bata sa aking sinapupunan. Kapag hindi ko po ito naagapan, maaaring mabuhay siya pero ang magiging kapalit nun ay ang pagkamatay naman ng aking mga pangarap. Camila is now totally hopeless and abandoned. Ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang mga magulang ay ang pagsasaka. Ito ang tulay at pasaporte ng kanyang ama't ina para makapagtapos ang anak na si Camila sa pag-aaral. Ngunit dahil sa nangyaring iyon kay Camila, posibleng maudlot na ito at maaaring hindi na makamtan pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak, mag-aaral kang mabuti doon sa Maynila, ha? Lagi ka ring mag-iingat at magdadasal. Narito lang kami ng nanay mo kapag may kailangan ka sa eskwelahan mo. Tumawag ka lang, ha? Naiiyak na bilin ni Mang Gaston sa anak na si Camila. Sumunod namang na maalam ang kanyang inang si Ginang Karina. At saka nga pala anak, nakausap ko na ang tiya Pamela mo. Napakiusapan ko na siya na doon ka muna tumira sa kanila habang nandoon ka sa Maynila. Malaking tipid na rin yun kesa uupa ka pa at mahal din naman ang renta sa Maynila. Ang kagandahan pa doon ay walang ibang kasama ang iyong tiya doon at wala siyang asawa at anak. Kaya hindi ka maiilang na gumalaw. At isa pa'y mabait yun kaya paniguradong magkakasundo kayo. Punong-puno ng matatayag na pangarap at malalalim na adhikain ang damdamin at emosyon ng mag-asawa na sa wakas ay makakatuntong nasa kolehiyo ang kanilang anak na handa nilang igapang sa pag-aaral kahit pa magkanda kuba-kuba ng mga ito. Mataas ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili na magiging maganda ang kapalaran ng anak sa Maynila at ito na ang makakapagpapabago ng takbo ng pamumuhay nila. Oho naman inay, itay. Lagi ko hong tatandaan ang mga bili ninyo. Gagawin ko ho ang mga yan para sa inyo. Para hindi na po kayo mag-alala sa akin. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko at gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para hindi ko ho kayo madismaya sa akin. Gagalingan ko po para naman sulit ang paghihirap niyo sa pagsasaka para sa akin. Makapag-aral lamang sa Maynila. Kumikislap na rin ang mga mata ni Camila dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito habang pinapagaan ang loob ng kanyang mga magulang. Solong anak lamang si Camila kung kaya't gano'n na lamang ang pag-aalala ng mga ito. Sa tanang buhay din nila ay ngayon lamang mapapalayo sa kanilang anak. Kaya ay talagang hindi nila maitatago ang emosyon na mawawalay pansamantala sa kanila si Camila. O siya, sige anak. Ito ng bagahe mo. Si Mang Damian ang maghahatid sa'yo sa terminal ha. Binayaran na namin ng tatay mong pamasahe mo sa kanya sa jeep. O ito ang wallet mo anak. May laman ng pera yan para sa pauna mong panggastos doon. Magpapadala ulit kami ng tatay mo sa isang buwan, ha? Tuluyan ang napaluha ang Ginang at saka niyakap ang anak. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Kapag may nangyaring hindi maganda, tawagan mo kaagad kami ng tatay mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahalaga pa rin sa amin ang kaligtasan mo. Mahinang sambit ng Ginang habang mahigpit na nakayakap sa anak na si Camila. Matapang naman na pinigilan ni Mang Gaston ang mga luhang maigting na nakakuble sa kanyang mga mata na lumagapak na din dahil sa hindi naman talaga siya madamdaming tao.
Opo, nanay. Pagkadating ko po doon ay tatawagan ko po kayo kaagad. Sige na anak, at baka mahuli ka pa sa biyahe. Tawagan mo na lamang ang numero ng tiya Pamela mo na ibinigay ko sa'yo para doon ka na niya hintayin at salubungin sa terminal. Sige na ha, mag-iingat ka Camila. Mahal na mahal ka namin. Puno ng kaba ang puso ni Camila ngayon sa kanyang pag-alis. Mas maganda at malawak kasi ang oportunidad sa Maynila kesa sa kanilang probinsya kaya napilitan na rin itong makipagsapalaran doon. Isa pa'y gusto rin niyang maranasan ng mamuhay mag-isa at matutong tumayo sa sariling mga paa. Kaya ay nagdesisyon itong sa syudad na ipagpatuloy ang mga matataas na pangarap ng kanyang mga magulang. Halos 7 oras din ang biyahe mula sa kanilang probinsya hanggang Maynila. Katulad ng bilin ng kanyang ina, ay kaagad niyang tinawagan ng kanyang tiya Pamela nang makababa siya ng bus. Siksika na talagang mabibilis ang kilos ng mga tao doon sa Maynila. Palibasa ngayon palang nakatuntong ng syudad kaya maingat na nakahalukip-kip ang kanyang mga bagahe sa kanyang braso dahil batid niya sa mga bali-balita na kaliwat kanan ng mga snatcher sa lugar. Umupo na muna siya sa may stall ng burger sa may terminal at doon naghintay. Gusto sana niyang bumili kahit tubig man lang, ngunit natatakot siya na baka pagdukot niya ng pitaka sa kanyang bag ay agad itong maagaw ng mga snatcher. Kaya tiniis na lang muna niya. Maingat niyang kinuha ang kanyang telepono ng patago at saka kinontak ang kanyang tiyahin. Ilang segundo pa ay sinagot na ito ng kanyang tiya. Camila? Nakababa ka na ba? Nasaan ka na? Aligagang tanong ng kanyang tiya Pamela. Agad naman na nabuhayan si Camila. Tiya, narito na ho ako sa tapat ng prutasan dito sa may stall ng burger. Mismo ang tabi lamang po ng mga bus bandang kaliwa po. Sagot ni Camila. O siya, sige. Ako na lamang ang pupunta riyan. Huwag kang aalis dyan ha. Naglalakad na ako. Nagmadali na si Pamela sa paglalakad upang puntahan ang pamangkin. Ilang di pa lamang ang layo ay tanaw na ni Pamela si Camila na nakaupo sa may stall. Malayo pa lamang ay tinawag niya na ito. Camila, andito ako! Bulalas nito habang papalapit sa dalaga. Sa lakas ng boses na iyon ni Pamela ay maging ang mga tindera sa paligid ay napapatingin sa kanya. Tumayo si Camila upang salubungin ang tiya. Tiya! Nagagalak na tawag ni Camila. Kaagad naman itong niyakap ni Pamela. Si Pamela ay pinsang buo ng kanyang ina kaya malaking tiwala nila rito na iingatan ng kanilang anak. Hindi ito ganong close ni Camila. Pero palagay naman ang loob niya dahil sa hindi naman na ito iba sa kanila. Sa hotel ito nagtatrabaho bilang isang receptionist. Hindi naman maiwasan ni Camila na mapagmasdan ang itsura ni Pamela dahil sa kapal ng foundation nito sa mukha at pula ng lipstick sa kanyang mga labi. Mataas rin ang pagkakapusod ng buhok at sexy pa ang suot na halos pinagtitinginan na ng mga lalaki na nandoon. Buti naman at safe ka, my dear pamangkin. Napakaganda mo naman. Manang-mana sa tiya. Bungad pa ni Pamela. Napangiti na lamang si Camila dahil medyo nahihiya pa siya sa tiyahin. Siya, halika na. Sa bahay na tayo magkamustahan. Akin na yung mga gamit mo. Tutulungan na kita. Salamat po, tiya. Nagmamadali silang umalis at saka pumara na ng taxi. Habang binabaybay ang daan ay tila manghang-mangha naman si Camila habang pinapanood ang mga naglalakihang mga gusali na kanilang nalalampasan. Ang lawak din ng mga kalsada na isa sa kinakatakutan niya dahil sa hindi ito marunong tumawid. Napansin naman ito ni Pamela. Wala bang ganyan sa probinsya ha, Camila? Tinapik nito ang braso ng dalaga na hindi maaabala sa panonood ng mga nakikita sa labas ng sasakyan. Oho, tiya. Wala akong ganitong mga gusali at malalawak na daan doon sa atin. Puro kalabaw, sakahan at kapunuan lamang ang aking nakikita roon. Sagot ni Camila habang ang atensyon ay nasa labas pa rin. Nako, wala pa yan sa kalahatian ng makikita at mararanasan mo rito sa Maynila. Madami pang mas magaganda. Saad ni Pamela, sabay kindat sa dalaga. Maaaring walang ganitong malalaking mga gusali at magagandang establishmento sa kanilang lugar sa probinsya,
Ngunit may isang bagay pa rin na kailanman ay hindi matutumbasan nito. At iyon ay ang sariwang hangin, katahimikan at kapayapaan. Ilang minuto rin ang biyahe nang makarating na sila sa bahay ni Pamela. Noong una ay nangungupahan lamang siya rito, ngunit dahil magaling mambilog ng ulo ay naakit niya ang isang kano na naka-live-in rin niya ng 1 taon. At dahil rento ng bahay ay binili na ito ng nobyong Amerikano ni Pamela para sa kanya. Pero dahil mautak si Pamela, noong naghiwalay sila ay iniwan na sa kanya itong bahay at lumipad na pabalik ng Amerika ang kawawang kano. Halika, tuloy ka. Huwag kang mahihiya ha. Feel at home. Nakangiting sambit ni Pamela kay Camila habang pinapasok na ang ilang mga gamit ng dalaga. Salamat po, tiya. Tugon ni Camila. Napakarami naman itong dala mo. Parang ayaw ka nang pauwiin ni Ate Karina. Parang bitbit mo na yung buong bahay ninyo. Pabirong sabi ng kanyang tiya Pamela. Matapos may pasok ang mga gamit ay umupo na muna sa sofa si Camila at tahimik na nagmamasid sa buong bahay. Nako, alam niyo naman po si nanay, ayaw na mahihirapan at magugutom ako kaya maging yung mga stock namin na delata ng mga sardinas sa bahay ay pinadalapan nila. Sagot naman ni Camila. Natatawa namang napapailing si Pamela habang nagtitimpla ng juice para sa pamangkin. Oh, mag-juice ka muna. Salamat po. Pagkapigay sa pamangkin ay umpo na rin ito sa tabi nito. Maiba tayo. Ano nga bang kursong kukunin mo rito? Usisa pa ni Pamela. Tourism po, tiya. Matipid naman itong sagot. Aba, ang ganda pala ng kurso mo. Bagay na bagay naman sa'yo dahil maganda ka at magandang height. Tama nga na yan ang kunin mo. Saad naman ang kanyang tiya. Muli itong nagtanong. Saan ka nga ulit mag-aaral, iha? Sa UP po, tiya. Napabalikwas naman si Pamela sa narinig. UP? Abay, talaga palang dapat magkahayod kalabaw sina Ate Karina para makapagtapos ka. Abay, hindi basta-basta ang tourism. Oo nga po, tiya. Sa dami rin po ng aming utang ay kailangan ko po talaga makapagtapos para matulungan sina nanay at tatay. Abay, napakabait naman ng pamangkin kong ito. Manang-mana sa kanyang tiya. Ngumiti na lamang si Camila sa sinabi ni Pamela at saka sinamahan na ito patungo sa kanyang magiging kwarto. Bungalow lamang ang tinitirahan ng kanyang tiya Pamela, ngunit malawak din naman ang buong kabahayan. Sakto para sa kanilang dalawang kwarto na dati ay ginagawa lamang na bodega ni Pamela, kaya't nang malamang doon titirang pamangkin habang nasa kolehiyo ay kaagad niya itong nilinis para rito. Bago matulog ay tinawagan at nag-video call muna si Camila at ang mga magulang. Gaston, halika dali! Ang anak mo tumatawag! Aligaga at hindi malaman ni Ginang Carmina ang gagawin sa sobrang kagalakang makausap at makitang muli ang kanilang anak. Anak, ano? Kamusta ka dyan? Kumain ka na ba? Maayos bang tutulugan mo? Dire-diretsong tanong ni Ginang Carmina. Lumuwag naman ang mga ngiti ni Camila na naluluha. Opo, Nay. Kumain na po kami ni Tia. Nag-order po siya sa Grab Food. Ang dami nga pong in-order at ang sasarap. At saka maayos po. Maluwag at komportable naman po ang kwarto na pinahiram pansamantala sa akin ng Tia. Ito po, tingnan nyo. Iniharap ni Camila ang kamera sa paligid ng buong kwarto at saka iginala ito upang makampante ang kanyang mga magulang. Nang matapos ay binalik niya ng muli ang kamera sa kanya. Kita niyo po, maganda po rito sa bahay ng Tia Pamela. Tsaka sobrang bait din po niya. Habang nagsasalita ang anak ay bigla na lamang lumuha sa galak ang mag-asawa na sabay pinapanood si Camila sa kabilang linya. Oh, bakit po kayo umiiyak? Pinapaiyak niyo naman po ko eh. At doon ay pumatak na rin ang mga luha ni Camila. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapapahiwalay at mapapalayo siya sa mga magulang, ay hindi maiwasang mamiss ka agad ang mga ito. Namimiss ka na namin, anak. Ito ngang nanay mo maghapon nang nagtanong sa akin kung tumawag ka na ba daw o nag-text man lang. Hindi mapakali kaya mabuti naman na tumawag ka na ngayon.
Wika naman ng amang si Mang Gaston. Pasensya na po ha, at ngayon lamang ako nakatawag. Nag-ayos po kasi kami ni Tia Pamela ng mga gamit ko kanina. Tumulong na rin po ako sa paglilinis ng bahay at ilang hugasin. Paliwanag naman ni Camila. Mahalaga ay nakausap ka na namin at nakita. Kampante na ang loob ko na ligtas kang nakarating. Banayad na pinunasan ni Camila ang kanyang mga luha at saka na maalam na sa kanyang ama't ina. Siya, sige na ho. Sasamahan pa po ako bukas ni Tia Pamela kung paanong mga biyahe papuntang UP. Maaga ho kasi kami aalis bukas kaya magpapahinga na ho ako. Magpahinga na rin ho kayo ha. Alam kong pagod na rin kayo. At isa pa, huwag niyo na ho ako masyado pang pakaisipin at alalahanin. Kaya ko na ho ang sarili ko. Sumang-ayon naman kaagad sina Mang Gaston at Aling Carmina sa anak dahil alam nilang mahaba-haba rin ang binahe ng anak kaya hinayaan na nila itong makapagpahinga. Oh, sige anak. Magpahinga ka na at magdasal muna at magpasalamat bago matulog. Magpapahinga na rin kami ng tatay mo. Bye-bye anak. Pinatay na ni Camila ang kanyang telepono at idinikit sa kanyang dibdib na patuloy pa ring nangingilid ang mga luha. Aminado siyang hindi siya sanay sa ganitong setup sa pagitan niya at ng mga magulang. Ngunit kailangan niyang tatagan ang kanyang loob at maging matapang para umuwi siyang may maipagmamalaki ang kanyang ama't ina. Kailangan niyang bumalik sa probinsya, dala-dala ang mga binuo nilang pangarap na sa syudad tinupad para masuklian ang sakripisyo at hirap ng kanyang mga magulang. Hindi madali, ngunit lalaban siya at magpapakatatag para na rin sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw ay tinupad naman ni Pamela ang kanyang pangako na sasamahan ng pamangkin sa mga pagbiyahe-biyahe para hindi ito maligaw. Ilang araw na lamang kasi magsisimula na ang klase kaya kailangan niya itong makabisa dahil kung magta-taxi pa siya ay baka mas lalo siyang malakihan sa pamasahe kung kaya't pinilit niyang aralin ng mga pasikot-sikot sa lugar. Hanggang sa magsimula na ang pasokan at masayang isunuot ni Camila ang kanyang uniform. Napakaganda naman ng pamangkin ko. Manang-mana talaga sa tiya. Ang haba pa ng bigas parang modelo. Hangang-hanga naman si Pamela sa angking ganda ni Camila na tunay namang animoy isang modelo, lalo pat morena rin ito. Nako tiya, nabagayan lamang po ng uniform, pero hindi po maganda. Pagpapakumbaba naman ng dalaga. Bago pumasok hanggang sa makarating na sa school ay panay pa rin ang send ni Camila ng litrato sa kanyang mga magulang. Samantala sa probinsya naman, walang mapagsidla ng ligaya ng kanyang mga magulang at kada padala nito ng litrato ay pinapahanga at pinagmamalaki pa nila sa kapitbahay. Hanggang sa makaisang taon si Camila sa Maynila ay ganoon pa rin ang setup. Kapag walang pasok ay nakakauwi naman siya sa probinsya at nagagamay na rin niya ang biyahe kaya ay unti-unti na rin nakakampante ang kanyang mga magulang. Dating gawe, bago matulog si Pamela ay tinatawagan niya ang mga magulang o silang tumatawag dito. Nay, mabuti naman ho tumawag na kayo. Nag-aalalang tanong ni Camila sa mga magulang. At saka bakit ho kay Cindy ang gamit yung telepono? Nagtataka nitong tanong. Ilang segundo ring natigilan at saka nagkatinginan sina Mang Gaston at Ginang Carmina bago sagutin ng dalaga. Kasi anak sinangla muna namin ng tatay mo ang aming cellphone dahil halos ilang araw nang walang tigil ang ulan dito kaya umapaw na ang tubig pati sakahan natin ay naapektuhan. Pero huwag ka mag-alala dahil sa katapusan ay tutubusin naman namin yon dahil siguradong makakabawi na kami ng tatay mo. Di ba Gaston? Oo, tama. Tama ang nanay mo anak. At saka hindi namin sinabi sa'yo to para mag-alala ka ha. Sinabi namin sa'yo to para alam mo rin ang nangyayari sa amin. Pero anak, huwag mo na kaming pakaisipin din dahil kaya na namin to ng nanay mo. Ang gagawin mo lang ay mag-aaral dyan ng mabuti at laging alalahanin ang aming mga bilin. Maasahan ba namin yon anak? Alam at ramdam ni Camila na hindi magandang pinagdadaanan ngayon ng kanyang mga magulang. Ngunit kailangan niyang gayahin ang mga ito na maging matapang at humarap na tila walang problemang hinaharap para palakasin ang loob ng isa't isa. Oho tay, asahan niyo hong lagi kong daladala sa aking puso ang mga bilin ninyo ni nanay.
Kayo ho, huwag niyo hong masyadong sasagarin ng trabaho. May mga labis na oras pa naman ho ako dito na maaari kong gamitin para maghanap ng part-time. Aba, hindi ka namin inuobliga, anak. Baka mamaya ay mapabayaan mo pang pag-aaral dahil hati ng oras at responsibilidad mo. Ibigay mo na ito sa amin ng nanay mo at kami nang bahala na gumawa ng paraan para maigapang ka sa pag-aaral. Wika ni Mang Gaston. Kaagad namang umapela si Camila. Hayaan niyo na ho ako, tay. Isa pa ay 4 na oras lang naman po ang part-time job dito. Malaking tulong na rin ho yun at kabawasan sa inyong iisipin at pasanin. At saka marami po akong kaklase ng mga working student din kaya hindi na po ako mahihirapan pang mag-adjust. Hayaan niyo na po akong tumulong kahit man lang sa allowance ko. Wala na rin namang nagawa pa si Mang Gaston at Aling Carmina dahil tila buo na ang desisyon ng anak at determinado na sa kanyang gustong gawin. Ay sige, ikaw ang bahala anak. Basta, una, laging prioridad ang pag-aaral ha. Hindi namin to susukuan ng nanay mo dahil para sa'yo to. At kapag maayos na ang lahat dito, ay maaari ka nang tumigil sa part-time para makapag-focus ka na lamang sa pag-aaral mo. Oho tay, nauunawaan ko ho. Sa pagkakataong yon ay tila napaisip si Camila. Minsan ay nadadelay na rin ang pagbabayad niya ng tuition fee. Kaya batid niyang may matindi talagang pinagdadaanan ng kanyang mga magulang sa kanilang probinsya. Hindi rin naman siya mapapakali kung wala siyang gagawin at hahayaan na lamang ang ganoong sitwasyon. At isa pa'y matanda na si Mang Gaston at Aling Carmina para magdoble at triple pa sa paghahanap buhay. Kung kaya't kailangan niya ng kumilos at gumawa ng paraan. Sa kabilang banda, naabutan niya naman ang kanyang tiya Pamela sa may kusina na tila malalim ang iniisip, kaya nilapitan niya ito upang mag-usisa. Tiya, alas 9 na ho ah. Bakit hindi pa ho kayo natutulog? Pamangkin, sa katunayan, dito sa Maynila, ganitong oras pa lamang nagsisimula ang gabi. Kaya marami pa ring tao sa labas. Napanguso naman si Camila at saka tumangutango. Mag-iisang taon ka na rito, hindi ka pa rin ba nasasanay? Tanong ni Pamela sa pamangkin. Sinamahan na muna ni Camila ang kanyang tiya at saka umupo na sa upuang nasa harapan nito. Medyo po tiya. Pero sa sleeping time po hindi pa gaanong nakaka-adjust. Sagot naman ni Camila. Nga pala tiya, maaari ho ba ako magtanong? Naisip ni Camila na magtanong kay Pamela kung may alam itong pwedeng pasukang part-time job pansamantala. Ano yon? Tanong naman ni Pamela. Kasi ho, nararamdaman ko ho na nahihirapan na si nanay at tatay na kumayod at gumawa ng paraan para mapag-aral ako rito sa Maynila. Naaawa na ho ako sa kanila, tiya. Ayoko naman pong maging hadlang ito para lamang tumigil ako sa aking pag-aaral kaya naisip ko pong magtanong sa inyo kung may alam po kayong pwede kong pasukan na part-time job. Tila nagpanting naman ang tenga ni Pamela nang marinig iyon mula kay Camila. Walang ibang ideya si Camila sa pinagdadaanan ngayon ng kanyang tiyahin. Nagtatrabaho ito sa isang hotel bilang receptionist, ngunit may inside job din ito. Sumasideline siya bilang isang hooker ng mga magagandang dalagita na nagtatrabaho sa hotel at saka binibenta ng isang gabi o higit pa sa mga mayayaman nilang mga negosyante at politiko na nagiging guest nila sa naturang hotel. Sa kasamaang palad ay malaki ang pagkakautang nito sa isang kapwa hooker na sinisingil na siya at kailangan na makabayad sa lalong madaling panahon. Part-time ba ka mo? Interesadong tanong ni Pamela sa inosenteng pamangkin. Opo, tiya. May alam po ba kayo? Kahit panggabi? Tanong naman ni Camila. Habang pinapasadahan ng tingin ni Pamela ang pamangkin, ay hindi nito maiwasang mapangiti dahil sa wakas ay tinupad na ng Panginoon ang kanyang mga dasal na si Camila na ang maging kabayaran sa kanyang pagkakautang. Maganda at malamodelo ang tindig at katawan ni Camila, kaya hindi mahihirapan si Pamela na ibenta ito bilang kapalit sa kanyang mga utang. Pagdating sa pera, ay sira sa tao si Pamela dahil kilala itong manggagamit at mananamantala ng tao.
Para makabayad at makaabsuelto sa utang, ay handa niyang talikuran ng lahat at kalimutang pamangkin niya si Camila at pinsang buo niyang ina nitong si Ginang Carmina. At tamang-tama, Camila. Nagpapahanap ang boss namin sa hotel ng tao dahil kulang na kulang kami ngayon. Pwede kitang i-refer kay boss. Ah, talaga ho, tiya? Nakangiting tanong naman ni Camila. Oo naman. Malaki rin ang kikitain doon dahil madalas magbigay ng tip ang mga guest namin. Mas lalo namang natuwa si Camila nang marinig iyon. Talaga ho? Nako, buti naman at hindi na ako mahihirapan pang maghanap ng trabaho. Nga po pala, kailan po ako pwedeng magsimula? O sisa ng dalaga. Bukas na bukas. Pagkalabas mo galing school ay pupunta na tayo roon agad. Desidido na si Camila na tanggapin ang alok ng kanyang tiya Pamela. Kahit batid niya na mahihirapan talaga siya na pagsabayan ng pag-aaral at ang pagtatrabaho ay itinuloy pa rin niya para kahit na papaano ay makatulong naman sa hirap ng kanyang mga magulang. At katulad ng pinag-usapan ay sinamahan na ni Tia Pamela ang kanyang pamangkin na si Camila sa hotel na pinagtatrabahuhan nito. Hindi muna ito pinaalam ni Camila sa mga magulang hanggat hindi pa niya nasisigurado na tanggap na talaga siya sa trabaho. Halika Camila, nasa loob lang si boss. Ipapakilala kita. Ani ng Tia Pamela niya. Pinagmasdan ni Camila ang buong lugar at sa pakiwari niya ay hindi ito kilalang hotel dahil sa maliit lamang ito at hindi kagandahan ng gusali. Simple lang katulad ng iba. Buong akala niya ay sa mga 5-star hotel ito nagtatrabaho kaya medyo nadismaya siya sa kanyang nabungaran. Ngunit ang mahalaga naman sa kanya ay magkaroon lamang ng pansamantalang trabaho at walang balak na magtagal rito. Sumunod na lamang si Camila sa kanyang tiyahin, papasok sa loob ng maliit na lobby. Pinagtitingin na naman sila ng mga empleyadong naroon na tila nangingilates. Hoy, Aubrey, bago mo yan? Tiba-tiba ka dyan ah. Batang-bata. Tapos maganda pa. Pasimpleng saad ng isang babae at nandoon na pawang isang receptionist din na lumapit kay Pamela. Napakunot naman ang noon ni Camila nang marinig ang binanggit na pangalan ng babae na hindi pamilyar sa kanyang pandinig. Si Tia Pamela niya ang kausap nito kaya maaaring ito ang tinutukoy ng babae na Aubrey. At dahil nangangapa pa sa paligid, ay nanatili na lamang munang tahimik si Camila sa pinag-uusapan ng dalawa na sa tingin niya ay hindi kaaya-aya. Gaga ka, Rosemary. Pamangkin ko yan. Si Agatha, magpa-part-time siya rito. Napataas ang kilay ni Camila sa sinabing yon ng kanyang Tia Pamela na siya raw ay si Agatha. Ngayon ay nakakaramdam na siya ng hindi maganda sa tunay na ginagawa at trabaho ng kanyang tiya. Matapos makipagchismisan sa kasama, ay hinila niya na si Camila patungo sa loob ng isang opisina. Chang, sino ho si Aubrey? Pati ho si Agatha? Naguguluhang tanong ni Camila kay Pamela. Umupo muna sandali ang dalawa sa may sofa ng opisina habang hinihintay ang pakunwaring boss na sinasabi ni Pamela, ngunit ang totoo ay ang hooker talaga ang kakausapin nila ngayon. Nako, wag mo nang pansinin yon. Codename lang namin yon dito dahil confidential dapat ang profile ng mga nagtatrabaho rito. Alam mo na, basta yun na yun. At saka nga pala, wag na wag mo lamang makukwento kina Ate Karina ha. Basta ang sabihin mo lang ay servidora ka sa isang fast food. Sa pagsisinungaling na iyon ni Pamela ay tuluyan ng kinutuban si Camila sa nature ng trabaho nito. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at pagdadalawang isip na ituloy pa ang alok na ito ng kanyang tiya. Tiya, parang ayaw ko na hong tumuloy. Utal na sambit ni Camila na kaagad namang ikinataas ng kilay ni Pamela. At tila sa reaksyon ng mukha ngayon ni Pamela ay lumalabas na ang tunay nitong kulay. Hoy Camila, huwag mo akong artehan ha. Nakapag-oo ka na sa akin kaya nakapag-oo na rin ako sa amo ko. At huwag mo akong ipapahiya kung ayaw mong pati ang mga nilalamon mo sa bahay maging ang bayad sa pagpapatira ko ay singilin ko sa'yo. Kung tutuusin ngayon malaki ng utang niyo sa akin. Aba,
Sino bang tangang magpapatira sa'yo dito ng libre sa Maynila? At wala kang babayaran ni Sintimo, aber? Kaya magpasalamat ka sa akin at kinupkop kita. Dahil kung tutuusin, ay kulang pang pambayad sa akin yung mga pinapadala sa'yo ng mga magulang mo. Kaya wag mo kong madahidahilan ng ganyang kaatehan mo. Camila ha, ikaw na nga ginawa ng pabor, ikaw pa tong maarte. Nanggagalaiti sa galit si Pamela nang kumprontahin ng pamangking si Camila. Malaking utang ni Pamela sa isang hooker at nakakatanggap na rin ng death threat, kaya no choice na siya kundi ibenta ang puri ng kanyang pamangkin kahit palabag ito sa loob ni Camila. Napatulala naman si Camila sa sinabing iyon ni Pamela. Doon niya nalaman ng tunay na pag-uugali nito. Buong akala niya ay mabait at sadyang matulungin, ngunit kabaligtaran pala ang lahat. Nagbabalat kayo lang pala si Pamela at manunumbat. Ano ho bang gagawin ko, tiya? Ano po bang trabaho? Bakit hindi ko ho pwedeng ipaalam kina nanay? Naluluha na si Camila sa takot sa pagkakataong yon. Mag-i-entertain ka lang ng guest sa mga kwarto rito. Maganda ka naman at dapat ginagamit mo yan. Dapat marunong kang mang-akit at paminsan-minsan ay gamitin mo rin ang utak mo. Mas malaking kitaan dito at paniguradong makakatulong ng malaki to sa'yo. At saka, hindi lang naman ikaw ang kolehiyalang gumagawa ng ganyan dito sa Maynila. Dito sa syudad, bawal ang maarte. Tandaan mo yan. Nalaman na ni Camila ang tunay na agenda ng kanyang tiya. Kailanman ay hindi pa siya nagkakanobyo at kahit kaibigang lalaki ay wala siya, kaya alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang ipinapagawa ng kanyang tiya Pamela sa kanya. Hindi na nakaimik pa si Camila at iniwas na lamang ang tingin sa tiya nang may pag-aalala sa kanyang sarili. Ngayon ay nakaramdam siya ng pagsisisi kung bakit pa sila nagtiwala kay Pamela. Gusto niyang tumakas at kumaripas ng takbo palabas, ngunit tila nakapako na ang kanyang sarili sa kinauupuan. Ilang saglit pa ay dumating na ang hooker na tinutukoy ni Pamela. Isang bakla at bahagyang nakaramdam ng takot si Camila. Stanley! Mabuti naman at dumating ka na. Mabilis na tumayo si Pamela sa kinauupuan at plastic na niyakap ang bakla at bineso-beso pa ito. Kaagad namang kumalas ang bakla sabay irap sa kanya. Siya na ba yon? Taas kilay ng bakla habang pinapasadahan ng tingin si Camila mula ulo hanggang paa. Hinila naman ni Pamela ang pamangkin upang tumayo ng maayos. Oo, Mother Stanley, siya yun. Si Agatha, ang pamangkin ko. Ang ganda, diba? Fresh na fresh yan. Tiba-tiba ka dyan. Bayad na dyan pati interes ko. Pabulong na sambit ni Pamela sa bakla. Kinikilates pa rin niya ang dalaga na mukhang naiiyak na sa takot at kaba. First time mo? Diretsang tanong ni Stanley kay Camila. Po? Kabadong tugon naman ni Camila. Sabi ko kung first time mo ba? Like, makipag-usap sa mga lalaki, ganon. Sa takot at sama ng loob ngayon ni Camila ay tila wala ng salita pang gustong lumabas sa kanyang bibig. Kaagad naman siyang siniko ni Pamela. Hoy! Kinakausap ka, umuurong na nga bang dila mo? Mahinang sabi ni Pamela kay Camila. Oo po. Matipid niyang sagot. Okay, good. Okay na siya sa akin, Aubrey. Pasalamat ka't may maganda kang pamangkin dahil kung wala, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Nanlaki naman ang mga mata ni Camila sa narinig, habang si Pamela naman ay panay pa rin ang pang-uuto sa bakla para maibsan ang galit dito. Oh siya, kami aalis na, Aubrey. At saktong-saktong first day nito sa akin. Doktor kaagad ang first customer at doon sa private resort pinapupunta. Oh Agatha, ang swerte mo ha. Gagalingan mong gumiling. At higit sa lahat, ay mang-uto ka pa para pareho tayong uuwing maligaya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nyo ay susunduin kita kaagad. Halika na at naghihintay na yun doon. Wala nang nagawa si Camila na basta na pinagtulakan ng kanyang tiya.
Hindi niya lubos akalain na ganito ang kahahantungan niya rito sa Maynila. Ang gusto lamang naman niya ay makapag-aral at makahanap ng maayos sa pansamantalang trabaho at hindi yung ganito. Labis-labis ang kaba niya habang binabaybay na nila ni Stanley ang private resort na pagmamay-ari ng doktor. Nang makarating sila ay pinagpalit niya muna ng damit si Camila. Ilang na ilang siya sa suot na fitted tube dress na kulang na lamang ay makita ang kanyang kaluluwa. Mas lalong namangha si Stanley nang makita ang buong kabuuang katawan ni Camila at ang magandang hubog nito. Sa isip niya ay tiba-tiba talaga siya sa dalaga dahil ganitong postura ang habulin ng mga matatanda niyang kliyente o guest. Bago pumasok sa loob ay may inalok munang drink si Stanley kay Camila. Isang bote ng beer. Hindi po ako umiinom eh. Pagtutulpan ni Camila. Well, in this nature of work, you have to. Sige na, inumin mo na para pagpasok mo doon ay may tama ka na. At mas madali mong magawa ang lahat. Ang isipin mo na lang, paglabas mo mamaya sa gate na yan, ay may 100,000 ka na maiuuwi. Nabigla naman si Camila. 100,000? Ang laki naman po nun. Wika nito. Oo, malaki talaga. Pang VIP ang itsura mo at hindi basta-basta. Mas yayaman ka pa nga rito kaysa sa magiging office girl eh. Dito sa trabahong to, sigurado ng future mo at ang pamilya mo. Hindi na sila mahihirapan sa probinsya nyo. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Kaya inumin mo na to. Sakit lang yan. Maya-maya pa hindi mo na namamalayang tapos na. Nakatitig lamang si Camila sa bote ng beer habang pinapakinggan ang pambibilog sa kanyang ulo ni Stanley. Naisip din niya na kapag tunay nga ang sinasabi ng bakla na kikita siya ngayong gabi ng 100,000 ay titigil na siya agad. Kung maaari, ay aalis na siya sa poder ng kanyang tiya at ipapaalam lahat ng ito sa kanyang magulang matapos lamang niya ang gabing ito. Iniabot niya na ang beer na inaalok ni Stanley at ininom ito. Hindi naman mawari ang itsura ni Camila na pait sa lasa ng alak. Nang maubos niya ay kaagad na silang pumasok sa loob. Come here. Andun daw sa may veranda si Doc Martin. Kinonvoy na sila ng bodyguard ni Doc patungo sa kanya. Doon ay bumungad sa kanila ang isang lalaking nakaupo na nakatalikod sa kanila. Tila naman umikot ang mundo ni Camila nang mainom niyang alak. Wala siyang ideya na nilagyan ito ng droga ni Stanley para maging high sa pakikipagtalik sa doktor nang sa ganon ay masatisfied ito. Good evening, Doc Martin. Nandito na po yung model ko, si Agatha. Babalik na lamang po ako kapag tapos niya po kayo. Sige po, mauna na ako. Nakabaling lamang ang ulo ng doktor habang nakikinig kay Stanley at saka tinaas na ang kamay. Hudyat na maaari na itong umalis. Naiwan naman doon ang dalagang si Camila na hindi mawari ang nararamdaman. Biglang uminit ang kanyang katawan at tumaas ang sensasyon na kanyang nararamdaman. Napapakagat pa siya sa kanyang ibabang labi na tila may gusto siyang gawin, na parang may hinahanap-hanap ang kanyang katawan. Nakasanda lamang siya sa may pader nang tumayo doon si Doc Martin. Halatang doktor nga ito dahil malinis sa katawan. Makinis ang balat at talagang gwapo ang doktor. Matipon ang pangangatawan na tila isa ring modelo ang itsura. Marahan itong lumapit sa dalaga habang nakatitig ang mapupungay ng mga mata na tila may tama na rin ang alak. Hinatak niya ang katawan ng babae papalapit sa kanya. Halos hindi sila nagkakalayo ng edad at tangkad kaya halos magkapantay lamang sila ngayon. Ipinalibot niya ang kanyang mga kamay sa bewang ni Camila at saka inilagay ang isang kamay sa batok ng dalaga at mahigpit na hinawakan ito. Wala namang kamalay-malay si Camila sa nangyayari. Sa lakas ng epekto at tama ng drogang iniligay sa kanyang alak ay tila tuluyan na itong nawala sa kanyang wisyo at ang tanging gusto na lamang ay mapuna ng sexual na pangangailangan ng kanyang katawan ngayon. Matalim na pinagmasdan ni Doc Martin ang buong mukha ni Camila. Nakailang ka na ngayon? Mahina at nang-aakit na tanong ni Doc Martin. Namumungay naman ang mga mata ni Camila na sumagot.
Ilan? Sorry. Hindi ko agad na-gets. Ikaw pa lang. At ikaw na ang huli. Sabay walang alinlangan niyang hinalikan sa mga labi ang doktor. Tila uhaw na uhaw at sabik na sabik. Wala siyang karanasan sa ganito, ngunit pawang bihasa na siya sa ginagawa. Hindi na rin nakaimik pa si Doc Martin, kaya nilabanan na rin niya ang kahayukang pinapadama sa kanya ngayon ng dalaga. Hindi pa nakontento at inihiga pa niya ang dalaga sa may malawak na sofa na nandun sa veranda. Tanging ungo lamang nila ang namumuong ingay sa buong lugar. Mas ginanahan pa ang doktor nang si Camila nang gumagalaw sa buong pagkakataong iyon. Tila isang nauulol na aso at naghuhurmentadong bata ang nananaig ngayon sa katawan at laman ni Camila. At doon ay inangkina nila ang buong magdamag. Nang matapos katulad ng pinag-usapan ay sinundo na ni Stanley si Camila at umalis na sa resort. Samantala magmula ng gabing yon ay hindi na nawala si Camila sa buong sistema ng doktor. Lalo pa ngayong nalaman niyang virgin pa ito dahil sa may naiwang spot ng dugo sa tela ng sofa. Habang nasa sasakyan ay unti-unti nang nahihimasmasan si Camila at unti-unti nang nawawala ang epekto ng droga sa kanyang buong sistema. Oh, eto, share mo. Inabot ni Stanley ang isang sobre kay Camila. Binuksan naman ito kaagad ni Camila at saka nagulat sa nakita. Binilang niya ito. 10,000? Nagsalubong ang mga kilay nito na tumingin kay Stanley. Agad namang tumaas ang kilay ng baklang hooker. Hoy, Agatha, huwag mo akong tinititigan ng ganyan, ha? May natitira ka pang balanse sa akin. Kaya kailangan mong bumalik bukas same time doon sa hotel. Malaki-laki pa tong nasa akin kaya kailangan bumalik ka. Kung hindi, hindi mo ito makukuha. Nagreklamo naman si Camila. Bakit hindi pa ngayon? Halos wala pa to sa kalahati ng pinangako mo sa akin, ha? Galit nitong sabi. Tanga ka ba? Siyempre yung kulang ay nakacheque pa at i-encash pa bukas. At saka bakit ba ang demanding mo? Pasalamat ka nga't may 10,000 ka. Ang iba nga ay 500 ay masaya na. Huwag kang ang attitude, ha? Wisit. Hindi na nakaimik pa si Camila at saka binaling na lamang sa labas ang tingin. Doon ay tuluyan ng lumuha ang mga mata dahil sa nangyari. Hindi niya lubos maisip ang nangyayaring ito. Ang iniingat-ingatan niyang dangal at puri ay tuluyan ang nawala. Hindi niya ito matanggap kaya hindi na ito nagpakita pa sa kanyang tiya Pamela. Umuwi na lamang ito isang beses doon habang wala ang tiya para lamang kuhanin ang mga gamit at saka lumayas na. Lumipat na ng ibang mauupahan. Hindi niya na rin kinuha ang natitira niyang huling kinita kay Stanley dahil ayaw niya nang magpakita pa sa mga ito. Umalis na siya sa poder ng kanyang tiya ng masamang loob rito, maging sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa pagpasok si Camila at doon ay nakahanap ng apartment malapit sa universidad ng pinapasukan. Malimit pa rin niyang makatawagan ng mga magulang, ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na ipagtapat sa mga ito ang tunay na dinanas niya sa mga kamay ng kanyang tiya Pamela. Sinabi na lamang niya sa mga magulang na nahihirapan siya sa araw-araw na mahaba at matagal na biyahe. Kaya doon na siya humanap at lumipat ng matitirhan malapit sa UP. Naunawaan naman ito ng mga magulang at hindi na nag-usisa pa. Batid din naman nilang nasasanay ng anak sa Maynila kaya hindi na sila gaanong nag-aalala. Nakahanap na rin siya ng pansamantalang trabaho bilang isang tauhan sa isang computer shop. Dito na niya na kinukuha ang pang-araw-araw niyang gastusin kabilang ang kanyang allowance sa school. Ngunit sa kabila ng pagpapatuloy niya sa buhay, ay nakatago pa rin kay Camila ang pait na nangyari sa kanya. Ni hindi niya na maalala ang mukha ng doktor dahil wala siya sa tamang wisyo noong gabing yon. Hindi niya rin matanggap na ang doktor na yon ang nakauna sa kanya, kaya galit na galit siya sa nangyari. Isang bangungot pa rin ito na nanatiling nakatago sa kanyang puso na nababalot na ng puot at pait. Nang makadalawang buwan ay doon na napansin ni Camila ang pagbabago sa kanyang sarili. Napapadalas na siyang umabsent sa school dahil sa laging pagsakit ng kanyang ulo at pagsusuka. Kinutuban siya sa maaaring mangyari sa kanya.
dahil hindi naman siya ganito dati. Sinubukan niyang bumili at gumamit ng pregnancy test para matahimik na rin ang kanyang kalooban sa hinala niya. Hindi maaaring mangyari to. Nagimbal ang buong mundo at diwa ni Camila sa pagkakataong yon. Lumitaw ang dalawang guwit sa hawak-hawak na piti, na ang ibig sabihin ay positive. Nakadalawang ulit siya para makasigurado, ngunit pareho pa rin na resulta ang lumalabas. Positive, buntis si Camila. Nagbungang nangyari sa kanila ng doktor noong gabing yan. Nagbungang masakit at mapait na kahapon na mariing tinututulan ng kanyang puso. Ni hindi niya kilala ng personal ang nakabuntis sa kanya at ni hindi alam ng lalaki kung sino talaga si Camila. Sa makatwid, ay nabuo lamang ang bata sa hindi inaasahang pagkakataon na tanging tawag lamang ng laman at walang pag-ibig ang nag-udyok na gawin ito ni Camila at ng lalaki. Hindi ito maaaring malaman ng kanyang mga magulang dahil sigurado siyang itatakwil nila ang anak, lalo pa kapag nalaman nilang nabuo ang bata sa marahas at iligal na pamamaraan. Kung kaya'y minarapat na lamang ni Camila na ilihim muli ito sa ama't ina at kimkimin na lamang sa kanyang sarili. Hindi rin naman siya makakapayag na mabuo ang bata, kaya naisipan niyang uminom ng gamot pampalaglag para tuluyan ng mawala ang bata na dugo pa lamang na nasa kanyang sinapupunan. Sa unang subok ay hindi umepekto ang pampalaglag na kanyang ininom at tila matindi ang kapit ng bata na nagpapahiwatig na ayaw nitong umalis sa tiyan ng ina. Ngunit hindi titigil si Camila hanggat hindi nawawala ang bata na kumpara sa iba ay isang biyaya, para sa kanya naman ay balakid sa kanyang mga pangarap at kailanman ay hindi niya ito matatanggap. Sa pangalawang subok ay doon na nasobrahan si Camila ng pag-inom ng pampalaglag kaya ito ay nag-bleeding. Mabuti na lamang at may kasama siyang kaibigan sa apartment at kaagad nitong isinugod ang kaibigan sa malapit na ospital. Na makarating ito doon ay kaagad itong isinakay sa available na hospital wheelchair at diniretso sa ER dahil sa tuloy-tuloy na pag-bleed nito. Samantala ay paalis naman na si Doc Martin na nakasakay sa kanyang kotse nang marinig nito na sa malayo na tumatawag ang isang nurse. "Doc, saglit lang po!" Humihingal itong kumatok sa bintana ng sasakyan ng doktor. Kaagad naman itong binaba ni Doc Martin. "What's going on?" Nagtatakang tanong ni Martin sa nurse. "Doc, wag ho muna kayong umalis. May pasyente po tayong matinding bleeding at kailangan ng OB. Malilate daw po si Doc Alfie kaya kayo na raw po munang sumalo." Aligagang kwento pa ng nurse. Dahil tawag ng trabaho ay wala na ang oras pa na pinalampas si Doc Martin. Kaya mabilis na siyang bumaba ng sasakyan at nagtungo na sa ER. "Where's the patient?" Tanong niya habang nagmamadaling naglakad. "Nasa ER na, Doc." Nang marating ang ER ay kaagad na itong pumasok sa loob. Nadatnan niya si Camila na nakahilata na at walang malay na nakahiga sa kama at punong-puno na ng dugo ang pangibaba nito. Mabilis na umaksyon si Doc Martin upang saklolohan ng babae. He did his best to save Camila dahil alam niyang nasa panganib ang babae, lalo pa nang malaman ng doktor na nagdadalang tao ito. After an hour of saving and rescuing Camila from danger, Doc Martin finally felt relieved when Camila opened her eyes and speak a word to him. "Nasaan ako?" Mahinang tanong ni Camila na umikot pa rin ang paningin sa buong silid na kinaroroonan niya. Hindi na umalis sa tabi ni Camila si Doc Martin dahil alam niya sa sarili niya na ito rin ang babaeng naka one night stand niya na inakala niyang isang babaeng bayaran. Nagkaroon ng impact ang dalaga sa binata simula nung gabing yon. Sa isip ni Doc Martin ay isa lamang naman itong prostitute, pero may kung ano sa kanyang loob na para maramdaman niyang may espesyal sa pagkatao ni Camila. At ito ang gusto niyang malaman. Isa pa'y paulit-ulit din itong ni-request kay Stanley, si Camila. Ngunit wala nang maiharap sa kanyang bakla dahil bigla na lamang daw itong umalis nang walang paalam. Kaya't laking gulat niya na dito pa niya sa ospital muling makikita ang dalaga. "You're here, in the hospital." Seryosong sagot ni Doc Martin. Pansamantala rin muna siyang iniwan ng kaibigan
dahil hinahanap na rin ito sa kanila, kaya naiwan na lamang na mag-isa roon si Camila. Marahan namang bumangon si Camila at tinulungan naman ito ng doktor at saka klaro na nitong tinitigan ng lalaki. Inakala ni Doc Martin na mamumukaan siya ni Camila, ngunit yun pala ay hindi, kung kaya't umakto na lamang itong hindi kilalang babae. Nanlamig ang mukha ni Camila nang maalalang dahilan kung bakit siya narito. Yung kasama ko? Nasaan yung kasama ko? Utal niyang tanong sa lalaki. She left an hour ago. Sa amin ka na lamang niya binilin. Anyway, do you have any family here na pwede naming tawagan to inform them about your situation? Bumilis naman ang tibok ng puso ni Camila. Si Tia Pamela lang naman niya ang kakilala ritong kapamilya at wala nang iba. Ayaw na rin niya naman itong makita kaya nagsinungaling na lamang siya sa doktor. Wala po. Wala po, mag-isa lamang ako rito sa Maynila at nasa probinsyang pamilya ko. Tugon nito. Sa pagkakataong yon na nakausap na naman niya ng maayos si Camila, ay doon na siya nagsimulang mag-usisa. Oh, I see. Pero siguro naman ay kasama mo rito sa Maynila ang asawa mo or ama ng magiging anak mo? Biglang natigilan si Camila. Naaalala niyang kaya siya nasa ospital ngayon ay dahil sa pagtatangka niyang ilaglag ang kanyang anak. Ngayon na kinukumpronta na siya ng doktor, ay tila hindi na siya makaimik o makagalaw man lamang. Husa na lamang tumulo ang kanyang mga luha habang inaalala ang mga masasakit na nangyari na nagdulot sa kanya ng malalim na sugat at matinding trauma. Wala nang naisagot pa si Camila sa buong pag-uusap na yon, kundi iyak na lamang ang tanging naisukli. Nakaramdam naman ng awa at habag si Doc Martin sa malalim na pinagdadaanan ng babae. Kaya hindi na ito nag-usisa pa. Bagos ay tinulungan itong mapasailalim sa isang counseling. Pumayag naman rito si Camila upang may makausap rin tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Hi, Camila! Bungad ng babaeng doktor kay Camila. Hello po, Doc. Matamlay nitong sagot. Hindi na rin ito nakakapasok at apektado na rin ang kanyang pag-aaral. Kamusta ka na? Nakangiting tanong ng doktora. Medyo okay na hong pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Camila. Good. Masaya akong malaman yan. Camila, may bumabagabag ba sa'yo? You can tell me so I can help you. Nangingislap na muli ang mga mata ni Camila dahil nga sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. You can cry, honey. Crying doesn't mean that you are weak. It only tells how strong and brave you are as a woman. And as a mom. Your baby needs you, Camila. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Ibang-iba na sa dating Camila na punong-puno ng matatayag na pangarap at pag-asa na ngayon ay tila isang kandila na unti-unti na rin nauupos. I'm sorry, Doc. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ano bang gumugulo sa isip mo? Doc, 2 beses ko na pong tinangka na ilaglag ang bata na sa aking sinapupunan dahil hindi pa ho ako handang maging ina. Hindi pa ho ako karapat-dapat sa titulong yon at hindi pa ho para sa akin ang responsibilidad na yon. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Itatakwil ho ako ng mga magulang ko at patitigilin sa pag-aaral sa oras na malaman nilang nagdadalang tao ako. Hindi ko ho makakayang mangyari yon. Kaya kung gusto niyo ho ako matulungan, tulungan niyo ho ako mawala ang batang ko sa tiyan ko. Tila nawawala sa tamang pag-iisip si Camila dahil sa mga nangyari at nangyayari sa kanya. Mababaliw na siya sa kaiisip kung paanong malalampasan at masosolusyonan ang problemang kanyang kinahaharap ngayon. Alam niyang wala namang kasalanan ng bata para kapuotan niya ito ng ganito. Ngunit sa isip niya ay wala rin naman siyang kasalanan kung bakit nabuo ito. Parehas lamang silang biktima ng magagamit niyang tiyahin na si Pamela. Camila, you attempted to abort your own child twice. Kapag pinangatluhan mo pa ito, 2 maaaring mangyari. Malalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ninyong mag-ina, or mabubuhay pa rin siya
Pero may mga komplikasyon na siyang mararanasan sa katawan niya, sa loob man o sa pisikal na pangangatawan. Maaaring sukong-suko ka na sa buhay mo. Pero wag mo naman ipagkait sa bata makita man lang ang ganda ng mundo. Nagsasalita pang doktora nang pinutol nito ni Camila. Ganda ng mundo? Nasaan ang ganda ng mundo? Sa probinsya, tahimik. May kapayapaan at katahimikan. Pero walang buhay. Lagi kaming kinakawawa ng mga hasyendero at hinahamak ang pagkatao ng aking mga magulang. Tapos napadpad ako dito sa Maynila at nag-akalang nandito na ang pag-asa. Nandito ang hagdanan at susi patungo sa mga pangarap ko. Sa probinsya, limitado ang mangarap. Kaya dito ako nag-aral dahil naniwala akong nandito ang magandang buhay. Pero wala pa rin pala. Wala sa probinsya at syudad ang ganda ng pamumuhay. Kaya nasan? Nasaan na yung ganda ng mundo na sinasabi niyo? Ayoko maranasan ng batang to ang paghihirap at kasamaan ng mundo nang dahil lamang sa pagpipilit kong buhayin siya. Alam kong masama akong ina. Pero hindi ako masamang anak. Ang gusto ko lang naman ay magtagumpay para kina nanay at tatay. Yun lang. Pero bakit ang lupit ng mundo? Hindi na napigilan pa ni Camila na ibuhos ang kanyang natatagong mabigat na emosyon. Wala nang ibang tumakbo ngayon sa isip niya, kundi ang matinding galit at puot sa mundo. At ituring ang nangyari na isang malaking kasalanan. Matapos noon, ay hinayaan na muna ng doktora na makapagpahinga si Camila. Naroon pa rin siya sa may patient's room at nagpapagaling. Maya't maya rin tumatawag ang kanyang mga magulang, ngunit kung hindi niya ito sasagutin ay magsisinungaling lamang ito na kunwari ay abala sa school at sa trabaho. Tuluyan nang nawala ng gana ang dalaga. Minsan ay natutulala na lamang siya sa kinahitnatnan ng kanyang buhay. Nang sumunod na araw ay pinuntahan siya ni Doc Martin sa kanyang silid, ngunit wala ito roon. Nasabi ng isang nurse na nakatayo ito sa may smoking area ng hospital, kaya nagtungo ito kaagad doon. Camila! Naabutan niya ang dalaga na nakatayo at nakatingin sa malayo habang dinadama ang simoy ng hangin. Hindi na lumingon si Camila dahil sa boses pa lamang ng lalaki ay kilala niya na kung sino ang nagmamay-ari nito. Paano mo nalaman nandito ako? Seryosong tanong ni Camila. I asked the nurse. How do you feel now? Tinabihan na rin siya ng doktor habang nakamasid sa labas. Bumunot naman ito ng isang stick ng sigarilyo sabay sinindihan. Kumithit naman si Doc ng sigarilyo sabay buga ng usok. Gusto mo? Alok ni Doc. Hindi ako naninigarilyo. Mataray na sagot ni Camila. Once or twice a month is not bad. Nakakawala rin to ng stress. You can try it. Lumingon naman sa kanya ang babae. Bukas na bukas makakalabas na ako. Okay na ako, wala nang masakit sa akin. Sigurado ka? Tanong ng doktor. Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Tanong naman ni Camila. Okay, if that's what you want. Pero, natigilan naman si Doc Martin. Pero ano? Dugtong ni Camila. Pero may gusto akong i-alok na offer sa'yo. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Offer? Yes. And this offer is for your own sake. And for the baby. Umirap si Camila at saka tumingin na muli sa paligid. Camila, don't you dare do it again. The baby in your tummy is still human. If you can't accept him, then let me take over him. Mariing sabi ni Doc Martin. Namutla naman ang dalaga sa sinabing iyon ng doktor. Nagtataka siya kung bakit ganito kaapektado at kainteresado si Doc Martin sa kanya at sa magiging anak niya, kaya nag-usisa na siya. Bakit? Bakit ka ba ganun kainteresado sa bata? Paano kung sabihin ko sa'yong may ama siya? Andun, sa probinsya.
Bakit gusto mo siyang maangkin? Matalim na tanong ni Camila. Ama? Kung meron nga, bakit wala siya ngayon sa tabi mo para suportahan at samahan ka sa ganitong pagsubok? He's supposed to be here. Sagot naman ni Doc Martin. Wala kang alam at wala kang karapatan na makialam. Mataray na sabi niyang dalaga. Camila, you attempted to kill that child twice. At posible na pangatluhan mo pa yan sa paglabas mo rito. Let me just share to you. Minsan na rin akong pinalaglag ng aking ina. May muwang na ako nung malaman ko yan. At sa mismong lola ko pa. Matapos ako ipanganak ng nanay ko, umalis na rin siya at iniwanan ako. Lola ko na lamang nagpalaki sa akin. Maaga na rin nawala ang tatay ko kaya si lola na lamang ang kasama ko. Mahirap. Mahirap mabuhay ng walang ama. Lalong-lalo na ang walang ina. Ni hindi man lamang naisip ng nanay ko na may karapatan din ako mabuhay. Pero sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ako sa kanya dahil tinuloy niyang buhayin ako. Kahit iniwan lang din niya ako. At least nariyan si Lola na handang saluhin ako. Kaya Camila, hindi mo alam. Hindi mo alam ang pakiramdam. Kung ayaw mo sa bata, hayaan mo nga ako ang tumayong ama at ina para sa kanya. Don't worry. Kukup-kupin kita sa bahay ko. Makakapag-aral ka pa rin habang pinagbubuntis mo ang bata. Makakapagtapos ka pa rin at matutupad mo ang pangarap mo. Pero kahit hindi mo na isali ang bata sa mga minimithi mo, huwag mo naman siyang patayan ng paulit-ulit dahil kagaya ko. Gusto rin niyang mabuhay. Cause you see, kahit 2 beses mo pa siyang ipalaglag, kumakapit pa rin siya at lumalaban. At napakatapang ng anak mo. Sana ganon ka rin, Camila. Tumagos sa puso ni Camila ang kinuwentong iyon ni Doc Martin. Tama naman siya. Sarili niya mismo ang problema at walang kinalaman doon ang baby. Ngunit, masisisi ba nila si Camila kapag nalaman nila ang tunay na pinagdadaanan ng dalaga? Hirap na ang kanyang kalooban kaya kailangan niya mag-isip ng maayos ngayon at gumawa ng isang desisyon. Hindi na muna kita bibiglain. Pag-isipan mo. Pero tomorrow morning sana'y may maisagot ka na. Nang makatalikod si Doc Martin, ay muli itong lumingon. Nga pala, wag mo nang alalahanin ang bills mo rito. It's already paid. At desisyon mo na lamang ang hihintayin ko. I gotta go. Pagkasabi noon ay tuluyan ang umalis si Doc Martin sa lugar at naiwan na lamang doon si Camila na tila iniisip pa rin ang alok ng doktor sa kanya. Hanggang sa pagkabalik niya sa silid ay iyong alok pa rin ang kanyang iniisip. Nag-aalinlangan siya kung ibibigay man niyang muli ang kanyang tiwala sa iba na minsan ang sinira ng kanyang tiya Pamela kaya natatakot itong sumugal pang muli. Ngunit sa kabilang banda naman nababaitan din siya sa pakikitungo sa kanya ng doktor lalo na sa batang dinadala niya dahil sa alok na ino-offer nito sa kanya. Naaalala na naman niya ang sinabi ng kanyang tiyahin na walang matinong tao ang magpapatira sa kanya rito ng libre na walang babayaran ni sintimo man lamang kaya naiisip niyang baka may hingin ding kapalit sa kanya si Doc Martin kaya ayaw niya na muling magpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon lalo pat hindi naman niya kilala ang doktor ng personal. Kinaumagahan na nagsimula na si Camila na mag-ayos ng sarili bago makalabas na sa ospital. Pinuntahan niyang muli roon si Doc Martin upang hingin ang naging desisyon ng dalaga. Camila, are you ready? Tanong nito. Wala pa akong sagot na binibitawan. Sagot naman ni Camila. Blanco naman ang itsura ni Doc nang muling umimik si Camila. But, I made up my mind. Sasama ako. Buong loob at matapang na inihayag ni Camila kay Doc Martin. Nagpakawala naman ng isang maluwag na ngiti ang doktor na nagpahiwatig na nagustuhan niya ang sagot ng dalaga. Minsan nang nalokot na saktan si Camila. Ngayon ay muli siyang susubok at susugal para magbakasakali na si Doc Martin na ang tunay na makakatulong sa kanya.
Isinama siya ng doktor sa bahay nito. Namangha siya sa ganda at lawak ng buong bahay ni Doc Martin. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakapasok sa ganitong klaseng bahay, kaya hindi niya maiwasang mamangha sa laki at ganda nito. Nagtaka naman siya dahil tila walang tao rito. Doc, bakit parang wala kayong kasama rito? Nagtatakang tanong ni Camila. Yes, I'm alone. I have no maids kasi hindi naman ako umuwi rito. Sa dami ba naman ng pasyente na nangangailangan ng tulong ko ay mismong office ko nang nagsisilbing tahanan ko. Kaya feel at home. Maluwag ang bahay na to. You're free to do what you want. Sabit ang doktor at saka nginitian si Camila. Sinuklaan naman ito ni Camila ng isang matipid na ngiti para sa kabaitang ipinapakita sa kanya ng binata. Doon ay may sariling silid si Camila at hindi niya akalaing makakaranas siya ng ganito na dati-rati pinapangarap lamang niya. Ang yaman mo pala talaga, no? Wika ni Camila tapos umupo sa malambot na sofa. Much better na sabihan na my hard work paid off. Dahil lamang to sa pagsisikap ko dahil wala naman akong ibang aasahan kundi sarili ko lamang. Tatangu-tangu naman ang dalaga. Muli naman itong nagtanong. Yung lola mo nasaan na? Tahimik naman na sandali si Doc Martin. Nakalimutan kong sabihin. She passed away a year ago. At uli lang lubos na talaga ako. Kumunot naman ang noon ni Camila. May nanay ka pa, di ba? May nag-iisa ka pang pamilya? Doc Martin smiled. Bakit bigla ka yatang nag-alala sa nanay ko? Tinangka niya akong ipalaglag, di ba? Tapos iniwan niya pa ako. Kaya bakit ko siya iisipin at aalalahanin? Tila may gustong ipahiwatig si Doc Martin sa sinabi na gusto niyang ma-realize ni Camila. Napakagat naman si Camila sa ibabang labi at saka iniwasan ang tingin ng binata na tila nagsisisi kung bakit pa niya iyon sinabi. Katulad ng ipinangako ni Doc Martin ay pinagpatuloy niya muli ang kanyang pag-aaral. Masaging madali na sa kanya ngayon ang lahat dahil sa tulong ng doktor. Unti-unti na rin bumabalik ang tiwala niya sa sarili, ngunit may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan at iyon ay kung paano niya ito ipagtatapat sa mga magulang. Mas malimit na rin kasi siyang mag-update sa mga ito para maiwasan ang pag-aalala. Kung kinakailangan naman niya umuwi sa probinsya ay umuwi pa rin siya, ngunit nang nahahalata na ang kaniyang tiyan, ay nagpalusot muna siya sa mga ito na hindi na muna makakauwi ng madalas na agad namang pinaniwalaan ng mag-asawa. Samantala kung noon ay laging sa office lamang namamalagi si Doc Martin, ngayon ay umuwi na siya. Camila? Tawag ni Doc Martin sa dalaga. Hinahanap niya ito sa sala ngunit wala siya rito. Nakaramdam ng kaba si Doc Martin dahil hindi sumasagot si Camila. Nang magtungo siya sa may kusina ay doon niya natagpuan si Camila na naghahanda na ng kanilang hapunan. Oh Doc, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Halika na, maupo ka na. Pinagluto na kita. Saad ni Camila habang abala sa paglalagay ng plato sa mesa. Hindi naman malaman ni Martin ang nararamdaman dahil bukod sa lola niya ay ngayon lamang siya napagsilbihan ng ganito. Actually, kanina pa ako sumisigaw sa labas. Akala ko tuloy. Biglang sumimangot ang kanyang muka. Akala mo ano? Nanilayasan na kita. Pagpapatuloy pa ni Camila. Hindi naman makasagot si Martin at ang maang-maangan na lamang. Halika na nga, maupo ka na, masarap to. Specialty to sa probinsya namin. Laing. Hindi naman pamilyar si Doc Martin sa mga niluto ni Camila. Ngunit sa pakiwari naman niya ay masasarap ang mga ito dahil sa amoy pa lamang ng mga ito ay nakakagutom na. Pumwesto na sila at nagsimula ng kumain. Kamusta ang trabaho? Usisa ni Camila habang umunguya. Exhausting but satisfying, sagot ni Martin. Mabuti naman. Marami bang pasyente ngayon? Muling tanong ng dalaga. Yes, araw-araw naman. At dahil OB ako, marami akong laging pinapaanak.
Sagot naman ng binata. Namala naman ang pisngi ni Camila at nakaramdam ng hiya. So, ikaw rin bang magpapaanak sa akin? Nahihiya niyang tanong. Why not? At isa pa, wala kang choice. Ako mag-handle sa'yo. Sa sagot na iyon ay napatitig naman si Camila kay Doc Martin. Minsan sumasagi sa isip niya na sana si Doc Martin na lang ang ama ng kanyang dinadala. Sana ito na lamang ang kanyang mapangasawa, ngunit napaka-imposible dahil base sa pinagkasundoan nila ay bata lamang ang kailangan nito sa kanya, kaya binubura na lamang niya sa kanyang isipan ang mga iniisip na iyon na hanggang panaginip lamang. Nang sumunod na araw ay nagulat na lamang si Camila na nakaabang na sa labas ng gate ng kanilang school ang kotse ni Doc Martin. Sakto namang kausap nito ang kaibigang Becky na hindi mo aakalaing bakla dahil sa matipunong pangangatawan nito at gwapong itsura na aakalain mo talagang straight na lalaki. Bumusina si Doc Martin upang makuhang atensyon ni Camila. Matapos magpaalam sa kaibigan ay kaagad na itong nagtungo sa sasakyan ng doktor. Sino yon? Taas kilay na tanong ni Doc Martin kay Camila. Sino? Yun ba yung kausap ko? Sagot ni Camila. Sino pa ba? May iba ka pa bang kausap? Halata na ang tiyan ni Camila kaya pinayagan na itong magbestida na lamang. Nagtaka naman ang dalaga sa mga katanungang yon ng binata sa kanya. Si Resty yon, paglalaki. Rebecca naman, pagbabae. Tatawa-tawang sabi ni Camila, ngunit tila hindi ito nagustuhan ni Doc Martin. Lalaki pa rin siya. Ha? Nagugulahan na si Camila sa ikinikilos at sinasabi sa kanya ng lalaki. Ang lalaki, magpalit man yan ng anyo o hilig, o magkaroon man ng sinasabi nilang pusong babae, ay lalaki pa rin yan. Hindi magbabago yon. Halata sa boses ni Doc Martin na pawang nagsiselos ito sa kausap kanina ni Camila. Hindi niya man masabi sa dalaga dahil wala naman siyang karapatan, ngunit hindi magsisinungaling ang reaksyon ng kanyang muka na animoy nagtatampong boyfriend. Pasimple namang umiti si Camila sabay itinoon na lamang ang pansin sa daan. Nang mga sumunod na araw naman na isinama ni Doc Martin si Camila sa klinik upang check-upin ito. Nang siya nang uupo ay biglang lumapit ang isang matandang babae at artistahin din ang muka na isang buwan ng buntis. Doc, pwede bang ako po munang unahin niyo? Maarting tanong ng babae. Napatingin naman sa babae si Camila sabay tingin kay Doc Martin na napatingin din sa kanya. Sige po, unahin ko po muna kayo. Kaagad namang sumabat si Camila. Saglit lang, Doc Martin. Ako po ang nauna sa pila, diba? Sa katunayan ay papasok na sana ako sa loob. Tapos papaunahin mo ang iba na hindi mo man lang tinanong kung bakit? Nanilisik ng mga mata ni Camila sa doktor, pero hindi rin siya pinakinggan nito. Honey, that's okay. Mas priority natin ang patients natin, diba? Maupo ka muna riyan at isusunod na kita. Iniwan ng doktor ng isang nakakalokong ngiti ang dalagang nag-uusok na sa galit. Selos. Hanggang sa makauwi ay nakasimangot pa rin si Camila. Let's eat. Yaya ni Doc Martin kay Camila, ngunit wala itong narinig. Ayoko. Busog ako. Diretsa nitong sagot sabay umupo sa sofa. Di nga. Kung sabihin kong binilhan kita ng tiramisu, yung cravings mo, ayaw mo pa rin? Sa narinig na iyon ay tila nanlaki ang tenga ni Camila dahil isa ito sa pinaglilihian niya at request niya sa doktor. Pero dahil galit siya, dapat niya itong panindigan kahit pag gustong-gusto niya ng kainin ng binili ng binata. Kahit ilang cravings ko pang iharap mo sa akin, hindi ko pa rin kakainin. Wala akong gana. Napasingap naman si Doc Martin. Okay, ilagay ko na lang muna sa ref. Kapag nagutom ka, kainin mo na lang. Akyat na ako. Ikaw din, magpahinga ka na. Bago pa man makataas si Doc Martin ay nagsalita ng muli si Camila. Gusto ko nang umalis.
Diretsa nitong sabi. Napatigil naman ang doktor at saka nilapitan ng dalaga at tinabihan sa sofa. Bakit? Mahinahong tanong ng binata. Basta, ayoko na dito. Gusto ko nang umalis. Nagtatampong sabi ni Camila. Papayagan lang kita kung... Pinagpatuloy ni Camila ang dapat nasasabihin ng binata. Kung ano? Kung nakapanganak na ako. Dahil ang bata lang naman talagang kailangan mo. Saad ng dalaga. Huminga naman ng malalim si Doc Martin. Hindi yon ang ibig kong sabihin. What I mean is, papayagan lamang kita kung yun na talaga ang gusto mo. At hindi dahil nagsiselos ka lang? Napatingin naman si Camila sa doktor. Anong pinagsasasabi mong nagsiselos? Kanino naman? Hindi ako nagsiselos ha? Kapal mo naman. Nakangusong sambit ng dalaga. Nahalata namang nagsiselos nga base sa tono ng pananalita nito at kanyang kinikilos. Oh, sige na, sorry na. I will never do that again. Paumanhin ni Martin na may halong panlalambing. Hindi nga ako nagsiselos ang kulit naman. Pagmamatigas pa rin ni Camila. Oh, bakit parang umiiyak ka na? Sorry na, halika na nga. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Camila nang dahil sa selos. Nauunawaan naman ito ni Doc Martin dahil bilang isang OB ay alam niyang mas nagiging emosyonal ang mga babae, lalo kapag buntis kaya ganito na lamang kasensitibo si Camila kahit pa sa kaunting bagay. Kakainis ka kasi. Inisasabi ni Camila habang pinupunasan ng luha. Sorry na, hindi ko na uulitin, promise. Muling sinuyo ni Martin ang nagtatampong babae sabay niyakap ito. From now on, hindi na ako gagawa ng ikakaselos mo o ikakatampo mo. Humarap naman si Camila kay Martin at tumingin sa mga mata nito. Ginagawa mo lang naman to para sa bata diba? Hindi para sa akin, diba? Camila, it's not only about the baby and I. You're the mother. At hanggat maaari, I want you to love him. I want you to enjoy the process of pregnancy and motherhood. I want you to appreciate yourself as a mom. Kung ako ang papipiliin, why not na ako na ngang tumayong ama at ina ng anak mo? Pero, ina ka pa rin. At ayaw kong alisin sa iyong karapatan na yon. Maging sa ama ng Walang ama ang bata. Mariing sabi ni Camila. Tila handa na siya na sabihin lahat-lahat kay Doc Martin ang mga pinagdaanan niya. What do you mean? Gustong marinig ng binata ang mga susunod pa nitong sasabihin kahit 100% naman talaga siyang sigurado na anak niya ang batang dinadala ni Camila. Nag-umpisa nang magkwento si Camila. 2 taon ang nakararaan mula nang mangyari sa akin ang pinakamasamang pangyayari sa buhay ko. At yun ay ang tumuntong ako rito sa Maynila. Maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Magsasaka ang mga magulang ko. Ngunit magpaganon pa man, palagi pa rin kaming kinakapos. Nilakasan ni nanay at tatay ang kanilang loob para igapang at itaguyod ang aking pag-aaral dito sa Maynila. Limitado lang kasi dapat ang pangarapin doon. At sabi nila, mas malawak daw at malaking oportunidad dito sa syudad. Kaya nakipagsapalaran ako. Gusto ng mga magulang ko na kunin ko ay tourism kaya kahit na mahal ang tuition fee ay ginawan pa rin nila ng paraan. Para makatipid, kinausap nila ang tiyahin ko na pinsang buo ng nanay ko na si Tia Pamela para sa kanya muna ako manirahan para hindi na ako magbayad ng upa. Noong una ay maayos naman. Mabait si Tia Pamela. Pero hindi ko akalaing siya rin palang sisira ng pangarap ko. Dahil ramdam ko nang
Nahihirapan si nanay at tatay sa probinsya at bumibigat na rin ang responsibilidad nila. Kaya naisipan ko magtanong kay Tia Pamela kung may alam ba siyang pansamantalang trabaho para sa akin. Para kahit na papaano ako nang sumuporta sa allowance ko. Pinasok naman niya ako sa pinagtatrabahuan niya. Akala ko kasi receptionist lang siya sa magagarang hotel. Kasi yun yung sinabi niya sa akin noong una. Pero pagdating ko doon, naku, ibang trabaho ang binigay niya sa akin. At doon ko rin nalaman na ako palang pinambayad niya sa mga pinagkakautangan niya sa isang hooker doon. Wala na ako nagawa pa. Takot na takot ako noon. Gusto kong tumakas pero hindi ko na maigalaw pa noon ang aking katawan. At hindi pa doon natatapos. Isinama ako ng hooker sa isang resort. Doon naghihintay ang isang lalaki. Nakalimutan ko ng lahat sa kanya Maging ang pangalan niya o itsura dahil sa malakas na epekto ng droga na inilagay ng bakla sa inumin ko. At nung gabing yon, nabuo ang batang to. Kaya Dok, wala akong masabing ama ng bata dahil hindi ko naman talaga kilala kung sino siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Inilihim ko lahat ng to sa nanay at tatay ko para hindi sila madismaya sa akin. Kasi naaawa ako sa kanila, lalong-lalo na sa sarili ko. Kaya, masisisi mo ba ako kung bakit hindi ko matanggap ang bata na ang tanging kasalanan ko lang naman ay binigay ko agad ang tiwala ko sa taong akala ko may tunay na malasakit sa akin? Ngayon niyo ako husgahan. Ngayon niyo sabihing masama kong ina. Kinangarap ko ring maging isang ina. Pero hindi sa ganitong paraan. Sa isiniwalat na iyon ni Camila, ay kusa na rin tumulo ang mga luha ni Doc Martin. Buong akala niya ay isang bayarang babae lamang si Camila, na hindi niya nga alam na ganito palang pinagdaanan ng dalaga. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili dahil siya palang sumira sa pangarap nito. Gusto niyang aminin ng totoo kay Camila na siyang lalaking tinutukoy nito. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot na baka hindi siya matanggap ng dalaga. Kaya pinili na lamang niya na itago na lamang ito at ilihim kay Camila. After that night, mas umusbong ang damdamin ni Martin kay Camila. Napamahal na rin siya sa dalaga at ganon din si Camila. Napapamahal na rin siya kay Doc Martin. Sa kabilang banda naman ay kabuanan na ni Camila. Nang makaramdam ng dalaga ay kaagad na itong isinugod ni Doc Martin sa ospital at katulad ng ipinangako niya, siyang magpapaanak sa dalaga. Nag-undergo ng normal delivery si Camila at walang mapagsidlan ng galak ngayon ni Doc Martin. Ilang oras din ang lumipas ang matapos ang mga anak si Camila. Si Doc ang unang humawak sa baby boy at kusa nang tumulo ang kanyang mga luha ng galak. Hindi maitatanggi na kamukhang-kamukha niya ang bata. Halos lahat ay sa kanya. Walang malay si Camila noong nanganganak at nang magkaroon ay hinanap niya kaagad ang bata, ang kanyang anak. Doc, ang baby ko. Naluluhang tanong ni Camila sa doktor. Kaagad namang pinakuha ang bata sa nurse at saka itinabi kay Camila. Habang pinagmamasdan ni Camila ang bata ay hindi niya mapigilan ang mapaluha. Ngayon katabi niya na ang kanyang sariling dugo at laman, ay tila nilulok niya lahat ng mga nasabi niya noon tungkol sa bata. Ngayon niya napagtantong tama nga sila. Hindi muna dapat magsalita ng tapos hanggat hindi pa ito nakikita at nahahawakan. Nang mailipat na sa recovery room ay tila ayaw pa rin ni Camila na mawalay sa kanyang anak. Mas gusto niyang hawakan, kargahin ito at ihele dahil mas sumasarap ang tulog ng baby kapag karga ng ina. Nagtaka naman si Camila dahil halos kamukhang-kamukha ito ni Doc Martin. Doc, parang kamukha mong baby ko. Siguro dahil lagi tayong magkasama at ikaw nang nag-alaga sa amin kaya nakahawig mo ng bata. Samit ng dalaga, pero ang atensyon ay nasa baby pa rin.
Siguro nga. Ayaw mo pa noon, gwapo rin ang baby mo. Pabirong sabi naman ni Doc Martin. Anyway, salamat ha. Nakangiting sambit ni Camila sa lalaki. For what? Tugon naman ito. Sa lahat-lahat. Mula nung kupkupin mo ako hanggang ngayon na nakapanganak na ako. Maraming salamat. Utang namin sa'yo ni baby ang buhay namin. Natural lang yon. Dahil responsibilidad ko naman yon bilang muntik nang madulas sa sasabihin si Doc Martin. Buti na lang ay napigilan niya. Ama-amaan ng bata. Sinuklian na lamang yun ni Camila ng isang matamis na ngiti. Nang makauwi sila sa bahay ay todo pa rin ang pag-aalaga sa kanila ni Doc Martin. Para talaga silang tunay na pamilya na may ina, anak at ama. Buo ng desisyon ni Doc Martin na ibigay ang lahat-lahat sa kanyang mag-ina, maging ang ibang mga manay balak niya nang ipalipat sa pangalan ng bata. Balak na rin niyang puntahan ang mga magulang ni Camila upang aminin ng totoo at ganoon din siya. Ang aminin niya ng totoo sa dalaga na siya talaga ang tunay na ama ng bata. Isang gabi ay may katawagan si Doc Martin sa may terrace na hindi naman sinasadyang marinig ni Camila. Yes, Mr. Guzman. Makukuha ko ng bata. At unti-unti ko na rin nakukuhang tiwala ni Camila. Process the paper as soon as possible. Thank you. Kanina pang may kausap si Doc Martin sa telepono, kaya yun na lamang ang narinig ni Camila. Buong akala niya ay niloko lamang siya ng binata at ginamit, kaya kinaumagahan habang nasa trabaho si Doc Martin ay sinamantala ni Camila na mag-impake at tuluyan ng umalis pabalik ng probinsya. Sobrang sakit ang kanyang nararamdaman ngayon. Sa isip niya ay naloko na siya ng kanyang tiya at hindi niya akalaing lolokohin din siya ni Martin. Kaya ngayon ay ayaw niya nang muling magtiwala pa sa iba. Napagdesisyonan niya nang huminto muna sa pag-aaral at bumalik na muna sa probinsya. Handa na siyang aminin sa mga magulang ang nangyari. Kahit ang kapalit nito ay matinding galit at pagkadismaya na magmumula sa kanyang mga magulang. Nang makabalik sa bukid ay malayo pa lamang ay tanaw na siya ng kanyang ama. Karina! Karina, ang anak natin nandito na! Halata sa boses ng ama ang saya at excitement na makitang muli ang anak na si Camila. Habang papalapit ang ama ay unti-unti itong napapatigil dahil sa nakikita niyang kakaibang bitbit ni Camila. Ang baby. Nakasunod naman kaagad si Aling Karina. Camila! Anak! Maging si Aling Karina ay natigilan na makita ang bata. Anak! Bakit ka may dalang baby? Tanong ng kanyang ina. Nay, pwede hubang sa loob muna ng bahay? Naiinitan po kasi si baby. Pakiusap naman ni Camila at saka sumunod naman kaagad ang mga magulang. Na makapasok sila ay doon na nilahad ni Camila ang mga nangyari sa kanya sa Maynila, lalong-lalo na sa mga ginawa ng kanyang tiya Pamela. Sinabi rin niya na kinupkup siya ng isang mayamang doktor at ito ang sumagot sa lahat ng gastusin nila. Takot na takot si Camila dahil baka magalit ang kanyang ama't ina. Ngunit nagulat siya sa naging reaksyon ng mga ito. Niyakap nila ang anak ng mahigpit, sabay tulo ng luha. Bakit hindi mo sinabi, anak? Hindi sana'y natulungan ka namin ng iyong tatay. Wala kaming ideya na ganun pala kalalang nangyari sa'yo sa Maynila. Patawarin mo kami, anak. Wala man lang kaming nagawa. Wala kami roon nung kailangan mo ng kakampi. Patawarin mo kami, anak. Umiiyak na pagsusumamo ni Ginang Karina. Huwag ko kayo humingi ng tawad. Ako ho dapat dahil nabigo ko po kayo. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, hindi ko natupad ang mga pangako ko sa inyo. Binuhat ni Karina ang apo at saka pinagmasdan nito. Nangyari na ang nangyari. Si Pamela, siyang dapat sisihin dito. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa'yo, anak. Mariin namang sabi ni Manong Gaston na galit sa ginawa ni Pamela.
Mula noon ay magaan naman na nilang tinanggap ang nangyari sa anak dahil wala na rin naman silang magagawa. Isa pa'y tuwang-tuwa rin sila sa kanilang apo na bago nilang inspirasyon. Samantala, sa bahay naman ni Doc Martin, hindi ito magkaintindihan kung saan hahanapin ang mag-ina. Hinanap pa niya sa buong lugar ngunit wala talagang pagkitaan. Halos gumuho ang mundo ni Doc Martin sa tagpong yon. Niwala siyang ideya kung bakit umalis ang walang pasabi ang mag-ina. Hanggang sa makalipas ang 2 taon ay hindi pa rin sumusuko si Doc na hanapin sina Camila. Sa kabilang banda, hindi na rin bumalik ng Maynila si Camila. Bagkus ay nagtrabaho na lamang ito bilang isang office clerk sa munisipyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinailangang operahan ng kanyang anak na ang pangalan ay si Miguel dahil sa pagkabali ng paa nito. Takot na takot ngayon sa Camila na baka kung anong mangyari sa anak. Habang nasa ER ang bata, kinausap naman si Camila ng nurse. "Ma'am, saan po pinanganak si Miguel?" Tanong ng nurse at napaisip naman si Camila. Sa pagkakataong to ay sinantabi muna niya ang pride at ego para sa anak. Nang maibigay ay kinontak agad ng nurse ang ospital na iyon upang kausapin si Doc Martin para hingin ng ibang impormasyon ng bata. At ito na yung pagkakataon na muli pa lang maglalapit ang landas sina Doc Martin at Camila. Mabilis na lumipad ng probinsya ang binata, dala-dala ang pag-asa na maipapahayag niya na ang tunay na nararamdaman para sa dalaga. "Excuse me, saan ang room ni Miguel Suarez? I'm Dr. Martin Cruz." Napatulala naman ang nurse sa nakita. Nasa operating room pa po sir ang bata." Sa pagkasabing yon ay kaagad nang nagtungo si Doc Martin sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Ilang pulgada pa lamang ang layo ay natanaw niya na si Camila. "Camila!" Mahinang tawag niya. Paglingon ni Camila sa likod, ay doon niya na muling nakita si Doc Martin. Gustong-gusto niyang salubungin ang galak at yakap ang doktor, ngunit nanaig sa kanyang puso na niloko lamang siya nito, kaya'y matilim na lamang niya itong tinitigan. Tumalikod naman si Camila at saka nagmarcha papunta sa labas at doon ay sinundan siya ng doktor. "Camila, wait! Bakit ka ba umiiwas?" Tanong ni Doc Martin. At doon sa parking lot sila nakarating. Lumingon si Camila. "Bakit ako umiiwas? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano nga bang ginawa mo kung bakit ako umalis ng walang paalam?" Matapang na tanong ni Camila. Palaisipan pa rin kay Doc Martin ang mga tanong na iyon ng dalaga. "Just tell me, Camila, para maayos na natin. Wala akong maisip na dahilan sa mga katanungan mong yan." Naguguluhang sabi ni Doc. "Noong gabi, habang nasa terrace ka at may kausap sa telepono, hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan ninyo. At alam mo kung anong narinig ko? Nakukunin mo ang anak ko. Dahil nakuha mo naman ang tiwala ko. Napakasama mo. Mas masama ka pa sa tiya Pamela ko." Galit na sabi ni Camila. Nang malaman ng binata ang ikinagalit ng dalaga sa loob ng 2 taon, ay naglabas ito ng mabigat na hangin at bumagsak ang mga balikat. "Camila, narinig mo rin ba ang mga nauna kong sinabi bago ang mga salitang yan?" Tanong ng doktor. Nabahira naman ng pagtataka ang reaksyon ni Camila. Hindi." "Okay, Camila. Noong gabing yon, kausap ko ang aking abogado. Pinapaayos ko sa kanya mga papers ng properties ko at mga pwedeng manahin ng bata para sa kanya na maipangalan. Si Miguel ang tagapagmana ko. At hindi lang yan. Sa'yo rin nakapangalan ng iba ko pang mga properties. At ito, ngayon, dala ko ng mga dokumento." Biglang naguluhan si Camila. Bakit mo naman ginawa yan? Na hindi mo naman kami kaano-ano. Bakit ba ang bait mo sa amin ng anak ko?" Nagsimula ng maluha ang mga mata ng dalaga. "Camila, I think this is the right and perfect time para malaman mo ang totoo.
Huminto sandali ang doktor at saka kumuha muli ng lakas ng loob upang magpatuloy. Camila, I'm the father of your son. Ako ang lalaki na kasiping mo sa resort. Ako nag-request sa'yo noon kay Stanley ng isang babae. At ikaw ang binigay niya sa akin. Ang plano ko lamang talaga ng gabing yon ay mag-enjoy sa kama. Yun lang. Pero nang matapos yun at makaalis ka, biglang nagbago ang aking plano. I want to pursue you. Muli kitang nirequest kay Stanley ngunit wala ka na raw kaya hindi ko alam kung saan ka pa hahanapin. Pero talagang tadhana na sigurong gumawa ng paraan para magkita tayo. Hindi rin dapat ako ang doktor na mag-aasikaso sa'yo dahil naka-off duty na ako nun. But I have no choice dahil wala pa ang kapalitan kong doktor at matindi na rin ang bleeding mo. At sobrang sakit sa akin nang malaman kong 2 beses mo na palang gustong patayin ang anak ko. That's why I made an agreement with you. Para hindi lamang kunin ang bata kundi iligtas na siya sa pangatlong pagkakataon. Pero habang nakakasama kita, nagbabago ang lahat. Napamahal ka na sa akin, Camila. Kaya't nasabi ko sa sarili ko na gusto kitang bigyan ng pagkakataon na mahalin ang bata. Para 2 na tayong tatanggap at magmamahal sa kanya. Dahil tayo naman talaga ang tunay na magulang ni Miguel. He deserves to have a complete and happy family na kailanman na hindi ko naranasan. At ayokong ipagkait yan sa anak ko, Camila. And besides, kung noon ko sa'yo to sinabi, siguradong hindi pa man lumalabas ang bata eh. Baka kung ano nang gawin mo na ikapapahamak ninyong 2 dahil magulo pang isip mo nun. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa inyong masama. Sa pagtatapat na iyon ay muling natauhan si Camila. Doon na tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Sa isip niya ay, kaya pala kamukhang kamukha ni Miguel ang doktor at gano'n na lamang itong kabait sa kanya. Wala na rin namang nasabi pa si Camila kundi ang pagsisihan ng mga mali niyang nagawa. Si Doc Martin pala ang nagtatama sa lahat ng kanyang mga mali at si Doc Martin ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kung tutuusin ay mas deserve nga ng doktor ang maging magulang ng bata kaysa sa kanya. Dahil kailanman ay wala itong ibang hinangad kundi puro kabutihan sa bata. At isa pa ay, noon pa man ay mahal na talaga niya si Martin at natatakot lamang siya na umamin dahil baka hindi naman siya matanggap ng binata. Muling tinanggap ni Camila si Doc Martin. Nang makalabas ang bata ay isinama niya ng mag-ama sa kanila upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Matapos makaharap ang mga ito at masabi ang lahat-lahat, ay nakakuha naman ng positibong sagot si Doc Martin mula sa mga magulang ni Camila. Doc, sobrang dami na ho ng pinagdaanan ng anak namin. At base dito sa mga dokumento na inahaharap niya sa amin, ay naniniwala kaming ikaw ang ama ng aming mahal na si Miguel. Kaya kung ano man ang plano mo para sa kanila, bilang isang padre de pamilya ay susuportahan namin. Dahil alam namin karapatan mo ito bilang ama ng bata. Naluluhang sabi ni Ginang Karina. Huwag ko kayo mag-alala. Iingatan at aalagaan ko ho ang inyong anak. Pati ng anak ko, ang inyong apo. At isa pa isang mabuting anak ko si Camila. Na ang tanging hangad lamang ay mabigyan niya kayo ng magandang buhay. At sisiguraduhin ko hong matutupad niya yan. Kapag nasa poder ko na siya ay itutuloy niyang muli ang naudlot niyang 1 taon sa kolehiyo. Maaaring may obligasyon siya bilang ina at asawa sa amin ng anak niya pero hindi ko pa rin inaalis sa kanya ang kanyang obligasyon bilang anak sa inyo. Hindi naman makapaniwala si Camila sa sinabing iyon ni Doc Martin. Mas lalo niya itong hinangaan at minahal. Matapos noon ay tumigil na muna sila ng ilang araw pa sa probinsya bago lumuwas ang Maynila. Nag-iwan din ng kaunting kabuhayan si Doc Martin para sa mga magulang ni Camila. Nakakulong pa rin si Pamela at Stanley dahil nagbayad ng tao si Doc Martin upang isumbong ang mga anomalya ng nasabing hotel na pinagtatrabahuhan ng mga ito. At ilang buwan pa lamang
ay tuluyan ng naikasal sina Doc Martin at Camila kasama ang kanilang anak na si Miguel. Tunay ngang magkaiba ang tumbas sa timbang ng pagmamahal ng isang ina kumpara sa pagmamahal ng isang anak. Kapag naging ina ka na, ay doon mo palang marirealize ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Hindi man naging maganda ang unang tagpo ni na Camila at Doc Martin sa isa't isa, ang mahalaga ay natapos nilang pahina ng sila pa rin ang magkasama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!